What's up mga ka-idol? Kumusta naman kayo dyan? This is Aniver TV again. Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito. Ang video natin mga ka-idol na gawang reaction ay ito yung Kobe Bryant, paano nagpalit ng anyo si Kobe Bryant? Ano nga ba yung papel ni T-Mac na magiging Black Mamba si Kobe Bryant? Kumbaga alter ego mga ka-idol. Ano nga ba ano nga ba ang papel ni Tracy McGrady dito mga ka-idol? Panoorin natin yung video mga ka-idol. Nagsimulang lumabas ang Black Mamba ni Kobe Bryant nung magharap sila ni T-Mac noong March 15, 2004 mga ka-idol. Yun, siyempre humanap na kayo ng pwesto mga ka-idol para sabayan niyo kung panoorin yung video na nanggaling kay Backscore. Siyempre i-subscribe natin yan mga ka-idol. Wag na natin 'to papatagalin mga ka-idol, sabayan niyo akong panoorin. Let's go. 16 na taon bago maging alamat ang isang 5-time NBA champion. 16 years bago maging bayani ng mga NBA fans ang isang 4-time MVP. Bago masimento ang Hall of Fame status ng itinuturing ng marami na greatest Laker of all time. Mayroon munang isang laro kung saan nagpalit ng anyo ang isang 18-time All-Star at 2-time Finals MVP mula sa pagiging Kobe Bryant tungo sa pagiging Black Mamba. Isang moniker na magbibigay ng tatak sa kanya bilang one of the deadliest scorer na tumapak sa mga sahig ng NBA. At siya naman ang nagtulak para mapalabas ang kamandag ng isang Black Mamba. And I like to think, since you told me the story, I had something to do with creating the Black Mamba. March 15, 2004. Tulad ng ahas na nagpalit ng balat, tila nagbagong anyo ang isang Kobe Bryant mula sa isang player na 8 buwan nang wala sa sarili tungo sa isang makamandag na lason sa mga kalabang team. Ano ang nagbunsod kay Kobe Bryant para simulan ang pagbuo ng alamat niya bilang Black Mamba? At ano ang naging papel ni Tracy McGrady dito? Magbalik tanaw tayo 16 years ago at sasariwain natin ngayon yan sa Backscore, ang laro kung saan pinalabas ni T-Mac ang Mamba mentality ni Kobe Bryant. Nasa tuktok ng tagumpay si Kobe matapos ang 3-peat championships ng LA Lakers, katuwang ang one-time MVP Shaquille O'Neal, kung saan binuo nila ang dynamic duo na hindi magiba sa mga unang taon ng dekada 2000. Sa duration na ito, paakyat ng paakyat ang scoring at kasikatan ni Kobe at 26.55 points ang average niya sa loob ng 4 na taon. Pero sa pagpasok ng 2004 season, bumagsak ang kasikatan ni Kobe nang magkaroon siya ng negative publicity matapos makasuhan ang 6'6" Laker ng sexual assault ng isang chef sa Colorado. Later on ay inamin naman ni Kobe na nakagawa siya ng kasalanan sa asawa niya. Naapektuhan ng husto si Kobe dahil nalagay sa alanganin maging ang pagiging buo ng kanyang pamilya. Sa isang laro nga sa Boston Celtics ay maririnig ang mga tao na sumisigaw, kinukutya si Kobe sa kanyang nagawa. Sa kasagsagan ng kaso, inaabangan pa rin ng mga NBA fans ang heavyweight match sa pagitan ng noon na scoring champion ng liga na si Tracy McGrady at Kobe Bryant. Nang mga panahong kasing ito ay itinuturing na ng ilan na si Tracy McGrady na ang susunod na magiging muka ng NBA dahil sa kanyang offensive prowess. Most improved player siya noong 2001 at scoring champion last season na 2003.
at leading scoring champion din noong 2004 season na iyon. Si Kobe naman ay isa sa pundasyon ng Lakers dynasty na itinatag nila 2 years ago. Dahil sa kinakaharap na personal na problema, mula sa above the ceiling performance noong nakalipas na taon, 3 sa 8 laro ng Lakers hindi nakapag-perform si Kobe heading sa heavyweight game. At mula sa 30 points season average niya noong 2003, bumagsak sa 16 points ang kanyang average sa huling 8 laro ng Lakers bago ang inaabangang tapatang McGrady at Kobe. Sa araw ng laro, parang wala sa sarili ang isang Kobe Bryant. Tila hindi siya naglalaro sa playing court. Ayaw tumira. Malayong malayo sa kanyang normal na ginagawa. Samantala, nagwawala na si T-Mac. 21 points sa first half at dihado ang Lakers ng 11 puntos, 61-50 sa pagtatapos ng second quarter. Tila ba magdidire-diretso na si T-Mac na agawin ang spotlight kay Kobe sa NBA stage. Pagdating sa locker room noong halftime, alam ni Kobe na hindi na niya kontrolado ang damdamin ng kanyang asawa na si Vanessa at ng kanyang mga anak. Na anumang oras, pwede niyang maiwala ang kanyang asawa, ang mga bata, ang kanyang kasikatan, ang tiwala ng mga tao. Mga bagay na wala sa kanyang kontrol dahil sa isyong kinasangkutan. Pero naisip niyang ayaw din niyang mawala ang basketball. At iyon ay isang bagay na nasa kontrol niya, gaano man kalaki ang problema. Kinumbinsi niya ang sarili na mag-focus sa mga bagay na kontrolado niya. Iyon ay ang kanyang laro. Kailangan niyang baguhin ang kanyang mindset. Hindi niya hahayaan si Tracy McGrady na kunin ang NBA spotlight. Pagpasok ng second half, umiscore ng 35 points si Kobe. Pull-up three. Mid-range jump shot. Drive to the basket. Ito ang shot chart ng mga tira ni Kobe sa fourth quarter, making 7 out of his 10 shots para maitulak sa overtime ang laban at maipanalo ng Lakers ang laro sa extra period. Tinapos ni Tracy McGrady ang game with team-high 37 points at si Kobe naman with game-high 38 points. 37 dito sa second half. Mula noon, binigyan ni Kobe ng moniker ang sarili niya bilang Black Mamba. Isang itim na ahas na nakalalason, handang umatake sa sinumang kalaban nito. Ginamit niya ang taguring ito para ihuwalay ang personal niyang buhay sa kanyang professional career. Off the court, hinarap ni Kobe ang kanyang kaso, pero kapag laban ay hinahayaan niyang maglaro ang Black Mamba. Itinuring niyang alter ego na pumapalit sa kanyang personalidad bilang isang professional basketball player. Nang kinondisyon ni Kobe ang sarili niya sa ganitong mentality, mula sa 16 points average niya bago ang laban kontra kay T-Mac, bumulusok ito tungo sa 28.5 sa mga natitirang laro ng regular season. Sa mga sumunod pang 6 na taon, nag-average ang Black Mamba ng 29.5 points a game, kasama na ang 2 magkasunod na scoring titles sa NBA. Si T-Mac naman, nanatili pa ring first-class player ng NBA, kasama na ang kanyang classic 13 points sa 35 seconds against San Antonio Spurs. Parehong naging Hall of Famer ang dalawa. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Kobe ay naging aral sa maraming NBA players na huwag hayaang makaapekto ang personal na problema sa professional performance. Isang aral na iniwan ni Kobe Bryant. So yun, grabe. Kumbaga, ito yung pagkakataon na kumbaga si Kobe Bryant, mga ka-idol.
Kumbaga bumulusok siya nung mga time na yun dahil sa issue niya sa family. Nung nakaharap niya si T-Mac, dun na lumabas yung Black Mamba. Sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. So, see you next vlog mga ka-idol. Maraming salamat at syempre mag-like at mag-iwan ng comment at subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat. God bless.